Parang wala kasi yung Mr. DJ kasi kagaya ng sinabi ko kanina, controlled na siya ng Star Music. So ng publishing. So meron naman rights and prerogative naman ng publishing na magpa-revive ng song sa mga artists ng record. So yun. And that's right. Yan nga lang, kaya ko lang natanong kasi medyo si Mega when it comes to her songs and movies dahil yung Dear Heart before na i-remake sana yata ng ibang medyo natanong din siya about that. So, she has opinions regarding yung gumagawa ng ibang versions of her songs. So parang wala yata. Wala na. Okay, thank you. For sure, pag napakinggan ni Mega, magugustuhan niya yung version ko. Our next question will come from Denison Uy of Astig.ph. Hi Kathleen, tell us a bit about your personal musical preferences. Who were your influences growing up? And do you have a favorite song? And just tell us a bit about your personal. Okay, so siguro personally, alam ko naman na yung voice ko very sweet lang, very steady lang, hindi talaga yung super birit. Basta gusto ko lang yung easy listening songs. So, yung sa album, makita, maririnig nyo na ayoko siyang pilitin kasi alam ko na hindi ako pilitera. Ayoko siya na gawin na super bilis na ganyan kasi hindi rin ako ganun. So, lahat ng songs bagay sa akin na masarap ko lang siya pakinggan, na madali mong sabayan, and madaling matandaan ng tao. And then siguro dun sa question nyo na mga influence ko growing up sa pagkanta, siguro yung mga ina-idolize ko talaga hanggang ngayon, simula bata pa lang ako si Ate Sarah kasi super talented niya sa acting, tapos sa pagkanta, pagsayaw. Pero, yeah, ina-idolize ko siya. And then favorite song ko from the album baka yung feeling ko You Don't Know Me. Yeah, at saka yung Temporary Deja Vu. Both originals. Thank you for sharing that. In a how is Catherine Bernardo in your candid moments? Do you sing? Like, do you do it in the shower? Yes. Pag sa shower kasi may speakers ako, pag naliligo, pag morning, para yung energy ko, mag-isip ako. So, marinig mo ako sa shower, or kahit saan, pag sa bahay, or pag sa mga friends ko, mag-KTV kami. Okay. Tapos, ayun, mahilig ako kumanta for fun lang. Yung alam mo yun, ginagaya ko yung mga tao pag kumakanta. So, ayun, ganun lang. Yung normal ginagawa siguro natin pag walang nakakarinig sa'yo. And happy ako now kasi, alam mo yun, I get to share my other side with other people. Foresee yourself becoming both the kind of celebrity that does both acting and singing. So maybe in the future, you'll be given a role in a movie or you'll be a singer. Actually naman, I like both kasi alam naman natin ang comfort zone ko is acting talaga. Pero parang as you grow up kasi naghahanap ka din ng iba and mas gusto mo pang mas makilala yung sarili mo. So feeling ko perfect timing ngayon kasi 18 pa lang ako na magdaya ko ng iba-ibang bagay para pagtanda ko, alam ko kung saan ako magpo-focus. Andun ako sa stage na yun. So now, nagda-dance class din ako. Tapos gusto ko, sabi ko kay Ate Wen, my RM, gusto ko rin mag-ukulele lessons, gusto ko mag-guitar lessons, gusto ko ma-explore lahat habang bata pa para alam ko kung ano gagawin ko sa future. Yan po. Thank you. Thank you. Thank you, Denison. Our next question will come from the editor of People's Journal, Itay Eugene. Kathleen, sabi kanina ni Aaron, parang dream come true itong album. Ilang taon yung pinag-isipan at yung parang inip mo to yourself yung dream na yon? Dapat talaga, ilo-launch po siya nung sa debut ko. Naisip ko na Tito Rox na parang okay siya isabay para gift ko sa mga fans ko as 18th birthday. Pero masyado kami naging busy sa debut kasi parang may supa po ata ang ginagawa nun. So, sinabi na lang namin, tapos nag-states din kami, puro out of the country po ngayong month, yung year na to. So, nag-decide sila na
or parang latest ng 2014 na lang i-launch para as Christmas gift na lang. So parang mga 1 year, almost 1 year din po dito. Yan. Tapos, among the songs, ano yung parang madalas mong iham kahit nasa kotse ka na naman nasa Siguro yung madalas yung Mr. DJ, pati You Don't Know Me, kasi yun po yung na-shoot ko na ng music video. So parang doon ko na-familiar lalo sa akin ng kanta. Tapos whole day namin pinapakinggan ng shoot, so parang na-stock lahat sa isip namin. So usually yun po. So pag kinakanta mo yun, nasa isip mo si DJ doon. Or totoong DJ na dyan. Opo, yes naman. Kasi syempre DJ siya, DJ yung ganda. So sobrang obvious na siya. Ayun. Thank you. Okay. Thank you, Dai. On November 30, available na po for download sa starmusic.ph ang album ni Catherine, and on December 5, available na siya nationwide sa lahat ng record bars. Our next question will come from the editor of Bandera, Irving Santiago. Hello, Kat. Gusto ko lang kunin yung reaction mo dun sa mga bashers naman na hindi content or ayaw maging singer. Ano yung message mo sa kanila? Kasi may mga nambabash, di ba, na hindi ka binigyan ng album, singer. Madami naman talaga. Kahit naman di pa ako kumakanta, kahit umaarte ka lang, may mambabash na sa'yo. So, in-expect ko na talaga na hindi lahat ng tao ma-appreciate or ma-accept yung ginawa ko ngayon. Pero, pag titignan mo naman, madami din excite, madami sumusuporta. So siguro, yung mga bashers, kasi pansinin ko sila, mas papansinin ko na lang yung sumusuporta, saan ba't ko sila bibigyan ng oras. And di ko na sila napansin, parang siguro kasi nag-expect na ako na may mga dadating talaga na gano'n. And wala akong magagawa kung ayaw nila. Basta ako, gusto ko mapasaya yung mga taong gusto mo pakinggan yung songs. And, ayan, yun lang. Hanggang ngayon ba na-hurt ka or na-offend ka pa rin kapag may nababasa kang mga talent? Siguro, before, affected talaga ako. As in, iiyak ako before, super ganyan. Pero feeling ko kasi that pag tumatanda ka sa industry, mas nagiging strong ka and parang pagtatawanan mo na lang yung mga taong ganun. So siguro, ngayon, di na ako masyadong affected sa mga ganun. May times na pag yung too much na, lalo na pag sa family mo na ganyan, pero di ko talaga pinapansin. Kasi feeling ko, pag nakuha nila yung attention mo, mas masasayahan sila sa ganun. So just ignore them. It only goes to show na talagang sobrang sikat na ni Catherine. Kasi di ba, the moment binabato ka na ng iba't ibang intriga, yun yung barometer na yung grabe yung kasikatan. Di ba? Our next question will come from Alexa of Rapper.